RMCBC, Rizal Memorial Colleges Broadcasting Corporation. ang Radyo ni Juan Network, serving the interest of the Filipino people. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 5, 4, 3, 2, 1. Juan Discovery. One Discovery. Juan Discovery. Kini ang programa sa ngalan sa siyensya o teknolohiya. Tun-an ang kalibutan, tukion ang kamatuoran, luyo sa mga balita o bagong teknolohiya sa giya sa siyensya atong ipraktika. One Discovery. Juan Discovery. Juan Discovery. Kini ang programang Juan Discovery, ang programang maghatag kaninyo og mga kasayuran kabahin sa siyensya ug teknolohiya dinhi sa kanginan. Usa kini sa atong mga pagsulay o attempts dinha sa pagpakaylap sa siyentipikong pangunahuna sa katawhan. Maayong buntag sa tanang naminaw karon sa 783 Radyo ni Juan. Maayong buntag, Ma'am Ruth. May buntag kag Happy Valentine's Day na para bukas. Nakapamahon na ka, Ma'am. Nakapangkape na, Sir Kim. Unya ang imuhang gikaon? Wala pang pa. kaon. Sige, so sa mga nakapamahaw karon, no? Kumusta man ang inyong pamahaw? Healthy ba ang atong pamahaw karon? So karon ang ato ang pag-isgutan, no? Unya sa ikaduhang oras kaning tukabahin sa GMO. So kini ang inyong ka-discover si Kim Gargar. At ako naman si Ruth Gamboa. So mag-uban kita gikan karon alas 10 taman alas 12 sa udto. Matag Sabado kini nga programa katong hisgutan nato diri katong mga unsay mga katikaran karon sa siyensya ug teknolohiya. Para sa atong mga pangutana o mga naay gusto nga ipaambit no sa atong programa karon, pwede ta mag-text sa ato ang hotline 0936-530-1697 0936-530-1697. So kung anong lokal nga pinulungan man ang atong gamiton, kinahanglan man kini kay ang siyensya o teknolohiya sa atong naandan sa Pilipinas, kausaman ka kolonyal ang ato ang educational system, English ang ginagamit, mao nga madili kaayo siya masabtan sa mga yanong Pilipino. So muna diri atong sulayan o gamit ang atong lokal nga pinulungan nga Binisaya. So si Ma'am Ruth pod kay nagkat-on pod siya og Binisaya kay ang sa may ato ang masulti ana, Ma'am. Wala man may mawala sa atin if we learn new terms, no? Kung may bagong terms, basta ang importante, naintindihan natin ang meaning ng bawat mga pulong na ito. So, English man or Bisaya, ang importante maintindihan lang natin. Sige, so sa ato ang discussion unya, kung unsa ang GMO, naay mga pangutana niini kung asa kini nagsugod, unsaon man kini paghimo, nadunggan na ba nato kini, makadaot ba kini sa atong lawas, makatabang ba kini sa atong kinabuhi o angay ba kitang mugamit niini nga produkto sa siyensya. Pero bag-o nato kini tubagon, ibalita usa nato ang mga nagkalain-laing katikaran karon sa siyensya o teknolohiya. Balitang Siyensya o Teknolohiya. Balitang Siyensya o Teknolohiya. Sige, sa ato ang balita karon sa siyensya ug teknolohiya, gitakda nga aprobahan ang kining Department Circular no para sa pag-regulate sa genetically modified organisms. Mahinumduman nga atong Disyembre 8, 2015 wagtang sa Supreme Court ang kining gitanggal no ang katong balaod nga Department of Agriculture Administrative Order 08 na napasa atong 2002. Tapos tungod niini dili na pwede na matugutan ang mga produkto nga gihimo nga GMO, ang mga GM products diri sa ato ang Pilipinas. Mao nga ang kining mga dagkong kompanya susama sa Monsanto ug Syngenta, ilahan na pong ginaduso diha sa mga ahensya sa gobyerno, susama sa DOST, Department of Agriculture, DENR or Department of Energy and Natural Resources, Department of Health and DILG,
Department of Interior and Local Government nga aprubahan kining bag-o nga ipuli nila nga circular aron matagaan ma-justify na pod sa balaod ang pagsulod niini ng mga produkto. Pero matod pa sa grupo nga AGHAM o Advocates of Science and Technology for the People, gidali-dali ang maong pagpasa sa balaod o kining gitawag nila nga gi-railroad. Matod pa nila atong January 22 nag-conduct daw ang Department of Agriculture dito sa national para kunuhay na ay multi-stakeholder public consultations. Apan kini nga consultation matod pa sa invitasyon sa ila 6 kini ka oras. Pero nahulog lang nga 3 ka oras o gihuman dayon ang maong discussion ug walay klaro nga mga input gikan diha sa mga apektado nga sektor susama sa mga farmers groups no kaning mga grupo sa mga mag-uuma kani mga siyentista nga wala pod gipaistorya didto ug uban pa na mga wala po'y mga government officials o ganing mga tao gikan sa industriya mismo nga nagtambong ana nga consultation kunuhay. So mauna nga ang ilang giingon gi-railroad ug bago pod ang imbitasyon wala pod sila tagai sa katong draft nga joint circular. Muna nga aya lang nila nakit-an kadto na mismo naa na sila didto sa maong pulong. Pero matud pa nila mapirmahan na kuno ni karong February 16. Sumubo lang kaayo ang oras nga gihatag aron nga makahatag og mga sugyot o mga komento ang kani mga stakeholders ani nga balaod kay unya may hisgutan nato no daghan kaayo ang maapektuhan ani nga balaod kaning kabahin sa pagsulod sa mga genetically modified organisms diri sa ato ang nasod no sa atong mga umahan o sa ato ang environment. Siguro ulitin lang natin Sir Kim, ang circular ay nahinungod tungkol sa So kaning circular nga Department of Agriculture Administrative Order 8 mo kini siya ang giwagtang sa Supreme Court atong December giwala niya ginalify niya ang ilahang ipuli niini kay tungod nawala naman ni siya nga order mao man ni ang order nga magtugot didto sa mga Monsanto, sa Syngenta ug uban pa na mga agrochemical transnational corporations nga mo pasulod sa ilahang mga produkto diri sa atong nasod. So kay ginalify naman na sa Supreme Court, buti pasabot sa nalify, wala na siya kanang pulos, no? Dili na siya pwede gamiton. Mao nga dili na karon pwede maaprubahan ang bisan unsa na mga genetically modified organisms sa atong nasod. So ang mga permit pud ani nila murag hapit na pud mahuman. So pag mahuman ning permit niya wala na bag-ong balaod, dili na pud sila matagaan na, di na sila makapadayon sa ilang mga negosyo diri sa ato ang nasod. Mao nga gidali-dali nila karon ang pag-form aning joint circular. No, kaning joint circular dili lang man ni siya mo nang gitawag siya nga joint, buti pasabot ka ng daghan ang nagsalmot niini, ilahang gi-appeal ang Department of Science and Technology, Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources, Department of Health ug Department of Interior and Local Government. So 5 kini ka department sa ato ang gobyerno nga ilahang mupirma niini nga joint department circular. Ang tibok niya nga pangalan Joint Department Circular on the Rules and Regulations for the Research and Development, Handling and Use, Transboundary Movement, Release into the Environment, and Management of Plant and Plant Products derived from the use of modern biotechnology. Taas kaayo siya nga pangalan, no? So, kana Ma'am Ruth, unsa may tan-aw nimo ana nga gidali-dali Manila February 16 man daw ang ilahang gitadaan ni nga pag-approve. Kasi siguro ang isa sa mga lessons doon sa BT talong ng gin-deny ng Supreme Court ang padayo na pagpananaliksik, no? Na medyo hindi strong ang mga implementing rules and regulations, kung baga yung mga guidelines kung paano gagawin ito. So ayan, gumawa sila ng bago, hoping siguro mas klarohon pa kung ano yung mga gray areas doon sa first nga daw, klarohon pa para ang may mga questionably nga mga areas, may mga tugon doon mismo sa circular.
Pero ang proseso, kung maraming nagsasabi nga hindi man pala multi-stakeholder consultation yon, yun ang ang medyo pangutana dyan, kung totoo ba nga itong pag-define ng mga guidelines ay contribution ng maraming mga may stakes doon sa research na ito. So ang ginato ni nga bantayan ni kani nga balaod no nga dapat dili ni siya basta-basta ma-approve kung ilaha man kini nga i-railroad diha sa ahensya, mga ahensya nga na mention nato, dapat kini nato himuan og lakang kung pwede siguro ang mga nasa academe no magpadala og letter nga kinahanglan i-review sa ani siya og moagi gyud pod og mas lalom nga consultation. Dili lang tong consultation nga igo lang mo gipatambong tapos mo pirma sa attendance nya humana. Oo, kay amo man na ang nangyari doon sa ating first nga daw kumbaga mga scientist lang at saka sa one side lang no ang gumawa ng mga guidelines, hindi masyado na konsulta, nabalik, nakakuha ng feedback. Kaya nang magkaroon ng mga sensation, no? Mga tanong-tanong, hindi kumpleto ang sagot ng mga gumawa ng provision or department order na ito. Sige, sa laing balita, kaning mga trabahante no sa gobyerno nga diha sa Department of Science and Technology sa Information and Communications Technology Office, nagareklamo sila no kabahin aning nabalita naman nato niya tumiaging Sabado, pero naa sila gihimo nga paglihok didto sa Maynila kaning gitawag nila nga Black Hearts Day. Okay, timing man day sa Valentine's Day ugma, ingon sila nga para sa mga empleyado sa gobyerno nga maapektuhan niing salary standardization for nga balaod, mawagtang tong mga provision sa Magna Carta for science workers. Muna nga lihok ning mga sa DOST sa ug uban pa ng mga ahensya sa ang mga maigo niini nga balaod. So matod pa kang Joey Matias, ICTO Employees Union President, nga ang empleyado sa ilahang ahensya makadawat og at least 7,000 kada bulan nga hazard pay. Ingon pa sa maong presidente sa union no, Employees Union diha sa ICTO, walay kasing-kasing ang presidente kay iyahaman ning tanggalon kaning gitawag nilang hard-earned benefits na mga yanong empleyado diha sa ahensya. So nagkandak sila og press conference atong Webes February 4 og uban ang ubang empleyado sa gobyerno under sa All Government Employees Unity, o gitawag nila ang February 16 nga Black Hearts Day. So naa sila giplano nga protesta, dakong protesta anang adlaw. So karon ng Martes no, umaabot nga Martes, ilahang ipadayag tong ilahang mga isyu, mga mulo kabahin niini nga isyu sa pag-usab sa mga salary sa gobyerno. O kana Ma'am Ruth, maapektuhan ba ang mga empleyado sa UP niya na? Hindi ako masyado sa mga pag-revise doon sa pag-standardize, no? Ang alam ko lang kasi masyadong limited sa UP. Pero ang bottom line siguro, Sir Kim, na kung ano man ang mga bagong mga provision, dapat di ba may transparency, kanang ginapakita sa lahat na ito yung mga ginawa dito, ito yung proseso ha, alam niyo yun, hindi ito yung gintago-tago lang ng kung sino-sino lang sa Malacanang or sino lang yung friends ng Malacanang or kung sino lang sa DOST. So dapat lalo na kung ang Congress, no, ang mag-decide nito, dami kaya nilang pera para makonsultasyon, Sir Kim. So ito yung importante, at saka yung pagpahayag kung saan na sila banda, dissemination ang tawag natin doon, para hindi malang magulpi ba na, meron na palang ganito, meron na palang ganon. Kailan kami inimbita, wala kami naka-receive ng memo, ganon.
Plus dili pod gyud ang balaod nga gipropose, dili gyud pod sa pabor didto sa mga empleyado kay gamay na ang sweldo, ang may tabo pa gyud kay bawasan pa gyud ang ilahang sweldo kay usabon man ang ilahang kaning salary grade, no, maapektuhan man ang salary grade. Maganda sana makita natin ang mga rason bakit ito lang banda sa mga may sweldo. Yung sweldo mo kung dito ka banda, dadagdagan ka. Kung dito ka banda, wala kang dagdag or babawasan ka pa. Sana makita natin ang mga rason. Ano yung mga justification? Bakit usabon nila ang mga salary ranges? Sige. Kasalaing balita no na dako gyud ning mga balita ano sa tibuok kalibutan. Kaning nadiskubrihan na nakit-an na gyud ang kaning gravitational waves nga gitagna ni Einstein atong 1905 sa iyahang paper on theory of general relativity. So bag-o lang na publish ni siya ka atong 11 lang no nga tinuod gyud nakita nila sa ilahang dako kayong makina no kaning equipment gitawag siya nga LIGO o dili ni siya ligo nga kanang sardinas or kanang maligo no nga para malimpyo ka. LIGO ang pangalan, pasabot sa LIGO, laser interferometer for gravitational waves observatory. So ano siya mag-observe ang ipasabot sa observatory katong usa na siya ka lugar nga building nga mo nay mo observe no magmatjag ana nga panghitabo sa inani nga observatory gitawag siya nga gravitational waves. So kaning gravitational waves na tagna ni Einstein kaniadto kay iyahang gitan-aw nga kung naay mga bugat kay na mga butang panalitan sa kanang black hole nga ang black hole sa karon nga kani nga gravitational wave ang iyahang timbang mura og ika-29 daw nimo pilon ang kabugaton sa adlaw nato. O nana sa bugat kay siya, duha ka inaan ang nagbangga ang nahimo nila nga kaning mura og balod sa kawanangan. So mo ni siya mura gitawag nga wave kay ang source sa wave kay gravity man no. So energy ni siya nga iyang gihimo deform niya no, giusab niya ang itsura sa space. So muna nga pinaagis ilang gidisenyo nga equipment atong 1950 pa man nila gisugdan, makita gyud nila kung tinuod ni siya kung maabot. Og naa gyud sila na detect atong September 2015 nga gravitational wave didto nila nakita sa ilang equipment. So muna nga dako kaayo karon nga balita sa Estados Unidos kay mga Amerikano man kini nagtukod ani nga equipment observatory ug napa sila ginaplano nga mga future experiment. So ngayon na alam na nila na mayroon pala ano ang mga applications niyan, Sir Kim? Amo lagi na ang pangutana dayon noon sa may epekto sa gagawin? ato ana. Sa tinuod lang wala gyud tay positibo nga sa kan praktikal nga makuha ani nga balita pero sa ang malipay man ta nino nga makita nato nga ang teorya diay ni Einstein no kato iyang teorya manggod kung tan-awon gyud nato grabe siya ka komplikado no sa mathematical tinuod ay siya kay nakita man nila ang iyang giingon so buti pasabot posible nga ang iyang teorya mo gyud sakto nga teorya kabahin ani na mga butanga no kaning dagko na bugat kaayo na mga butang nga ang kabugaton mura na kaning sa adlaw no mas dako pa ni sa ato ang kalibutan so ang kalibutan gani di nato makita ang iyang kadakon di ba so dako jud kay ni sila ng mga butang so sa inaana na mga butang mo ni ang teorya nga ginagamit ug kaning si Einstein ang nakadiscover ani o napamatud-an nga tinuod di ay ang iyang teorya so kana malipay ta kay naa tay bag-o nga nahibaluan kabahin sa ato ang kalibutan pero siyempre sa praktikal napamanggihapon ang ato mga problema nga angay nato nga ato bangon. Kung magbalik tayo sa meaning ng science, ang science ay minsan balik-balikon mo ang imong mga theory kaya depende sa imong mga observation kag resulta. Ang kay Einstein ay dugay niya nga theory, hindi niya pa na-prove completely, patay na siya, ngayon pa lang, no, nagkatotoo yung kanyang mga explanation, no, possible explanations. Sige, so mo to ang mga balita daghan pag ubang balita no, pwede nato matan-aw mag-break sa ata karon. 783 Radyo ni Juan. Ang oras alas 10:39 sa buntag. Para sa mga naminaw na ata karon sa programang Juan Discovery.
kini si Kim Gargar. Kag si Ruth Gamboa. Para sa mga text, pwede ta magpadala og ato mga mensahe, mga pangutana sa 0936-530-1697. Usabon nato, 0936-530-1697. Alang sa inyong mga pangutana o mga komento sa ato ang topic karon. Bidang One Discoverer! Bidang One Discoverer! Sa banda ngayon, Sir Kim, ipakilala natin yung dalawang scientist na talagang kung biology ka, ito yung mga pangalan na hindi mo makakalimutan. Sila si James Watson at si Francis Crick. At ang kanilang model ay tinatawag na Watson and Crick model. Model ng ano, Sir Kim? Model ng isang compound. Ang tawag dito ay DNA, deoxyribonucleic acid. Very Pero nisunggo na akong ilong mo. Very chemistry ang ano. Sige, na- saan ang model, ma'am? Para Well, masabtan sa anyway, atong tipaminaw. Itong compound na ito yung ngayon ang kinikilala natin sa biology na siya yung blueprint or kopya ng kung ano man ang itsura ng isang living organism. Halimbawa, ang shape ng ilong mo, ang color ng hair mo, ang katangkaron mo, nandoon yun sa nakatago, ang kanyang kodigo, no? Ang kodigo niya nandoon nakatago sa DNA. So, asan na makita? Nabra sa itong lawas? Oo, very much na nasa lawas natin. Ang lahat ng mga living organism, meron siyang cell. Ayan, ang cell, hindi talaga yan mabisaya. Cellula. Cellula. Ang Bisaya na to, Oo, na Tagalog no cellula. Ang cellula is pinakagamay na unit ng isang may buhay na makita mo pa ang mga characteristics ng life. Halimbawa, anong mga characteristics ng life? Ang every living organism nag-grow, gatubo, nag-divide, no? Nagakaon, nag-eliminate. So, kung sliceon ta ikaw, Sir Kim, Ayo pod. ang pinakamaliit mo nga slice nga makita pa ang imo pag kaon, pag eliminate, pag grow, pag divide, cell ang tawag doon. Sige, so kanang cell mga ka-discover, makita nato na sa microscope, no? Kanang microscopyo kay gamay kay na siya nga butang nga dili nato siya simple makita sa kung mata lang, no? So mogamit ta og kaning ekwipo nga gitawag nga microscope. So kanang microscope kung mulili ka diana, makita to nimong padako niya katong mga gagmay kay nga butang, makita nato didto ang cell. Nya kanang cell na siya sulod, no? So mura siya Isa og sa mga sulod niya, pabrika. ito ang DNA, doon na siya sa nucleus. Actually, may isang klase pang DNA, pero doon na lang muna sa pinaka-core ng cell nga ang laman niya basically itong DNA. So kaning cell atong ipasabot, no, kay para dili sila mawala sa diskusyon. Kaning cellula mo pwede na imagine nga mura siya og pabrika. So sa pabrika mosulod na ana siya kanang koral. No, so naa siya koral, mosulod ka ni ana na security guard. No, so naay tigbantay pod sa kaning gate. No, naay mga gate pod ning cellula. So sumasama sa pabrika. Tapos naapod siya mga gwardiya nga nagbantay. So dili tanan pwede mosulod sa kaning pabrika sa cellula. So naali mga chemicals nga pwede makasulod niya na kung katong mo pasa sila didto sa katong gwardiya, no, sa cellula. Nya dili sulod sa pabrika, unsa may naa sa pabrika? Makita nato, di ba? Makita nato dira mga kanang ginahimo na mga produkto. So dira sulod sa cellula na po na klase-klase ng mga chemicals, mga produkto nga ginahimo po dira o ang uban ana ginapagawas pod sa cellula. So mura pod ang mga produkto nga ginapagawas sa pabrika, no. So mo na ang kanang DNA naa na siya dito. So dira sa pabrika naagi mas gamay pa gyud dira nga building kanang gitawag nga nucleus. Dira sa nucleus, dira ginahimo nung mga kodigo. Katong mga impormasyon na sila kung sila instruction. Sila kana murag mga papel ba nga gina-print na nila permi dira nya ipagawas na dira sa nucleus. Nga mo ni mabasa karon sa uban nga mga trabahante dira sa
pabrika gawa sa nucleus ug katupong naa sa sulod sa nucleus. So katong na mga instruction klaro gyud siya nga mao ra gyud ni ang pwede ni buhaton ani na mga proteina no, mga trabahante na sila sa sulod sa selula. So mao to ang ilahang instruction para kabalo sila unsa nga produkto ilang himuon ug unsa mga produkto nga pwede pud nila nga ilabay na, unsa na mga produkto nga ilang gubaon. So dira sa selula mura na siya pabrikang hasta busy kaayo na siya, mga trabahante dira grabe na sila specific gyud nga instruction nga mao gyud na ang ilahang trabaho. So dili pwede nga musimang sila sa ilahang trabaho, sa ilahang tahas. So ang naka-discover ni ana mao na karon ang ato ang gi-feature si kinsa gani Ma'am Ruth? Si Francis Crick kag si James Watson in 1953. Mga mga 6 years bago ako lumabas. So ganun ka. Lumabas saan? Lumabas dito sa mundo. So adlaw natawhan nimo. Oo. So ganun ka recent no ito nga mga discovery kumpara mo kay Galileo, kung sino pa nga mga kanday Mendel. So bag-o na gyud na siya nga panahon. So ang ginsa nila pag-discover ana? Ito ang maganda nga twist sa science kasi ang definition natin sa science may mga eksperimento ka, di ba? Na dapat obserbahan. Kung meron kang problema, gumawa ka ng mga eksperimento, mag-observe ka, magawa ka ng possible explanation, tuhog-tuhugin mo ang imong mga obserbasyon. Ngayon, ang si James Watson kag si Francis Crick, wala talaga sila nag-eksperimento kung ano itong DNA na ito. Do you know nga si Francis Crick ay isang physicist, gaya mo? Si James Watson naman ay isang geneticist. So, ang ginawa nila, kung ano na yung mga publications, kung ano na yung mga journals or mga studies na nasulti na sa publiko, ginreview nila ulit ito, gintuhog-tuhog, at gumawa sila ng kanilang model. So, pag sinabi mo yung model, di ba, 3-dimensional na yon, maggawa ka talaga ng parang kopya, no? Or parang, ano ba yan? Isang struktura in front of you. At sa pagtuhog-tuhog ng mga alam na sa science at that time, they came up with the conclusion na itong DNA na ito yung genetic material na nagdi-determine kung ano ang magiging anyo ng isang living organism. If you go back sa time ni Mendel, si Mendel alam niya nga itong may mga traits, kana ba yung mga elements or characteristics na nasa parents na makikita mo sa mga anak, no? So, tapos ang mga anak, ang kanilang characteristics pag manganak sila, nandoon na naman sa kanilang anak. Or, ang characteristics ng mga apo na ito ay makikita mo rin minsan, matrace mo rin sa mga lola at lolo. At that time, sabi ni Mendel, factors lang. Wala siyang alam. Basta sabi niya, may factors na ginapass on. Gikan sa ginikanan. Gikan sa mga dito anak. Sa ilahang anak. Pero wala dito sa siya, part dito sa meron sa mga nanay at tatay na gina-transfer, na na-inherit ng mga anak na ginamana sa anak. Hanggang sa mga kapo-apuhan. Until, so ang kay Mendel, mga 18th century, no? So, 1953, fast forward tayo, na kita nila na ito palang factor na ito ay isang chemical nga ang tinatawag niya ay DNA. Ano ang, hindi na natin himay-himay yun kung ano talaga ang struktura ng DNA. Pero ano ang importansya ng kanilang discovery nga nakita nila kung ano ang hitsura, 3-dimensional na structure ng DNA. Kasi kung ma-understand mo ang hitsura ng chemical na ito, molecule na ito, maintindihan mo kung paano siya mag-behave. Halimbawa, kung mag-twist siya sa left, sa right, or mag-bend siya, no?
ano ang mangyayari. So, itong struktura nila ni Watson and Crick, swak na swak sa explanation ng mga nag-study pa before sa kanila na itong ginapass on ng genetic material from parents to offspring, dapat meron siyang certain characteristic na hindi malang basta mausab-usab, no? Faithful gid siya kung ano yung trait na yon na mapass on. So mutong nga itong instruction, maugid to siya ang ipasa po hindi niya lang nga basta instruction. makopya-kopya or mabali-bali Pareho or gyud. makambyo-kambyo, no? May mga paraan nga ma-preserve itong instruction. So itong model nila nakatabang mag-explain kung bakit itong molecule na ito na DNA is the genetic material. Ang kanilang model naka-explain ng maraming mga nangyayari sa katawan ng mga organismo. Ma-explain, no? Ang struktura maka-explain kung bakit ganito ang nangyayari sa isang cell or sa isang organism. O nakita gyud nila sa kadaghan sa mga chemicals nga nasulod sa selula, nakita gyud nila kana gyud mismo ang katong ginaingon ni Mendel nga naay impormasyon nga ipasa na dito sa mga anak, no, gikan sa ginikanan. O kanang instruction mo pud na ang mag-instruct na pud dito sa katong mga selula sa anak. Oo. Nga magkabalo pud sila unsa ang itsura sa anak pag mutubo ni siya. Si Watson and Crick nagiging Nobel Prize winner because of this discovery. Talagang milestone ito sa biology, no? Imagine, makita mo kung ano ang molecule ang nagatago ng Unsa nang siguro i-explain gamay lang, Ma'am Ruth. Unsa nang Nobel Prize? Ang Nobel Prize pinaka-distinguished ni siyang recognition. Premyo. Premyo, no, sa mga significant So kaning Nobel Prize mo ni siya ang pinakadako gyud ni siya nung consider nato ni nga pinaka dako nga premyo sa usa ka siyentista nga naa siya dako gyud nga naambit diha sa paglambo sa siyensya o teknolohiya. So naa ni pipila na mga premyo naa sa physics, naa ni sa chemistry, naa pod sa medicine. No, walay Nobel Prize sa biology, Ma'am Ruth. Medicine or physiology. O sa kining economics. So, mo ni ang lahi po ito nga although gitawag siya nga Nobel Peace Prize, pero sa siyensya, kanining mga nabanggit nato na disciplines nga naa sila'y ginapangitan, no, kinsa itong mga naagi dako kay nga contribution sa sila tumatagaan ani og napod ni siya cash pod nga award, no. So muna nga ang mga siyentista pod ilabi na sa ubang nasod nga naagid po access sa mga nindot pod nga laboratorio, naga-aspire pod ni sila, no, nga maka-imbento sila o maka-kaplag sila mga bag-o nga mga konsepto og mga teknolohiya na diha sa ilahang pagtuki-tuki sa mga butang. So muna nga si Watson og si Crick nakadawat sila og Nobel Prize sa tungod sa ilahang gidiscovery kaning DNA. So ngayon base sa ilang pag-discovery, ang pag sinabi mong gene, it's in the genes, sabi nila nga, kasi nandyan yan sa'yo yung minana mo pa noon pa, nandyan na yan sa'yo. Pag sinabi mong gene, we say DNA yan nga molecule. At ang behavior ng DNA, siya yung maka-explain kung bakit yung mga traits ng bawat isang generation ay makikita, no, sa next, mapapass on sa next generations. Sige, so amoto, no, so kung alang sa dugang mga kasayuran kabahin atong feature nato nga siyentista, pwede po ninyo na i-search sa internet. Ang atong oras karon alas 10:54, nagmaminaw ka mo karon sa programang Juan Discovery. Para sa text hotline, pwede mo mag-text sa 0936-530-1697. 0936-530-1697. So karon sa ato ang sunod nga segment sa ato ang Ma'am Ruth na kay kadugang.
Ang pinakamalapit natin nga issue tungkol sa DNA ngayon, siguro yung kay Grace po. 'Di ba? So ang mga tao alam nila, DNA testing. Bakit yung mga paryente daw ni Po sa Iloilo ay kailangan mag-DNA testing? Sige, so ato nang padayon no nato nya discussion nato. So karon ang ato ang next nga segment. So padayon mangyapon ta sa ato ang discussion sa katong related man ni siya sa katong naisgutan na nato nga featured scientist no katong ilang na diskubrihan ang DNA. Karon ang ato ang practical nga trivia katong kabahin sa mutation. Unsa ning mutation kay para masabtan sa atong mga tigpaminaw, daghan man sa atong tigpaminaw karon kaning mga mag-uuma, no? Ang mga mag-uuma siyempre ang ilahag yung giatiman mga tanom. So unsa man ning mutation, Ma'am Ruth, nga i-explain nato sa ilaha para makabalo sila nga na kanila din na mga butang panghitabo sa ilahang umahan kay naa di mutation nga nahitabo. So unsa nang mutation? Sa ang gene, isa ka trait ang nakita sang siyensya. Isa ka gene, halimbawa, ang color mo, brown ka. May kudigo na to, nga brown ka. Isa na siya ka kudigo. So, ang color ng mata mo, or ang shape ng mata mo, chinita ka, or isa man na siya ka kudigo. So, isa ka kudigo, isa ka trait na makita. May mga nangyayari doon sa cell minsan na yung pagtubo, halimbawa ng seed or pagtubo ng embryo ng baby, no? Baby plant or baby animal, may mga nangyayari doon sa chemical. So kato ka ganin nag-mention nato, di ba nato instruction? Yes, may So katong DNA mga instruction na sila. So pwede ba na mausab ang DNA? O pwede mausab ang instruction doon, magkamali. So mao na nga Ang instruction doon, gitawag nga mutation. mutation yon doon mismo sa instruction. So kanang mutation pagkausab na sa dito sa DNA na naa siya nausab dito nga usa ka bahin sa DNA, Siguro pagkopya, nawala siya or nadoble, no daghan mang klase-klase sa mutation. So kanang mutation pag mausab na ang DNA, buti pasabot kay instruction man ng DNA sa ubang mga trabahante dira sa selula, ang instruction mausab pod. Mausab. So At mao ang nang produkto mausab. ang katupog mahimo nga Right. organismo sa katong cell, Oo. no mausab na pod siya. So posible ba nga ang ginikanan tungod kay ipasa man niyang DNA sa anak. Karon kung sa pagpasa niya sa DNA bag-o to siya na pasa na usab to na mutation. So buti pasabot ang iyang anak medyo lahi na nanay kausaban didto sa kinaiya sa ginikanan. So ang source Pwede gid, oo. So sa mga pananom, Ma'am Ruth, asam nato na makita ang mga mutation paghatag daog pananglitan sa mga itsura nila na mutation, matawag ba nga mutation? Pwede sa halimbawa sa BT talong. Sige. So BT talong. GMO, mo man ni ang atong GMO nga oo. gisgutan unya. Oo. Ang nangyari kung natural lang nga talong, pag kinaon, may peste kasi ang talong, yung tinatawag natin na borer. No? So kanang ulod. Ulod na Nga mo- magiging moth na siya pag nag-metamorphose na siya. No? Anyway, yung talong na yon, kailangan lagyan mo siya ng mga chemical, no, mga pesticides para na hindi siya dapuan. Di siya uloron. Hindi siya uloron. Di ba kanang usahay magpalit bitaw taog talong sa palengke kinay ulod. Paghiwa nimo na dito ulod buhi pa. Oo. Pero ang ibig sabihin yan, kung may ulod-ulod, that means hindi masyadong chemicals nga ginamit. So pag naapay mga ulod, walay daghang chemicals nga gigamit dito sa mag-uuma. Oo, so mas okay. Pero di masuta ganahan pud mo kaon no og kanang naay uloron nga talong no. Pero kay ulod mo lang dali, tanggalin mo lang ang ulod. So di ba na ngayon- makadaot ang ulod? Ma'am Ruth, kanang Diba, sabi nga nila mga high in protein pa yung mga budbud ba yon na sa sago, yan ang mga So pwede din na makaon ang ulod sa talong?
Pwede. Ginatanggal ba na to na magluto ta, di ba? Ginatanggal na to na Ang sa feeling lang natin yaki. luod, Ano, no? luod, oh. Pero dili din na siya makadaot kung maapil siya sa ato ang sudan. Ay, kay maluto man siya. So na ba ni sustansya ang ulod sa Kung talong? protein siya, may sustansya siya. Gaya ng sustansya din sa ibang mga meat or ano. Dili na makahilo. Hindi man siguro kay ginaluto man. Pero magbalik tayo doon sa So ang biti mutation. talong, unsa man ang iyang gihimo? Ang nangyari doon, ang talong nga native, halimbawa nga ginlagyan siya ng itong sinasabi natin DNA na ang produkto ng DNA isa ka protina. Itong protina na ito capable na patyon niya, hilo siya sa uod. So kana nga protina didto na mismo sa mga selula sa talong. Asa ba sa dahon ba na siya, sa bunga? Wala na siya. Nasa tinatawag natin nga bakterya, ang pangalan niya Bacillus thuringiensis. Oo, pero So, gibutang nandun siya sa dito. soil. Oo. Gibutang siya dito sa tanom. Gin-insert ang tawag doon. Gin-insert Sa siya doon DNA. sa kudigo. Oo. Oo. Sa kudigo na pag na translate siya, ang produkto niya, protina, na kung kaunon ng uod, mamamatay ang So kana nga protina nga gikan sa kaning bakterya nga BT. bakterya nga BT. Nana na siya sa tanom. Nana na siya dito sa cells. Ang bakterya? O ang DNA. Ang DNA nga nga katong insert, protina. oo. O lagi. So naa na siya sa tanom. Yes, oo. So mao na nga pag makaon to sa ulod, katong nga protina mahimo to siya nga Hilo para sa Hilo. kanya. Mamatay ang ulod. uod. So, dili na siya mahimo nga unsa man nga ulod ang moth. kanang kaba-kaba. Oo, kasi ng butterfly. Oo, ano? so dili na siya dili na siya makapadaghan. Buti pasabot, dili na siya makapadaghan. So dili na maka Mamatay mo na. iksena ang peste uod sa pa lang imuhang sila, umahan. oo. So so nindot din siya nga teknolohiya kay dili naman mo peste ang ato ang umahan kung mapatay na ni na mga ulod. Sa primero mo nga pagtingin, nindot. Kasi imagine, hindi ka na magbili pesticides, hindi ka na magbili kung ano-ano pa dyan para nga mahal kasi ito ng mga inputs na ito. Tapos, wala ka na sing gagawin, hindi mo nabantayan kay nandoon na mismo, meron na siyang sarili niya nga defensa, no? Pero may other issues ang paggamit ng teknolohiya na ito na mag-insert ka ng BT gene, no, doon sa talong. May other issues, hindi lang say biological or agricultural. Doon Sige mo na ato ang dynamics na palalumon paon niya ano. So kadto mo to siya ang gitawag nga mutation. Katong BT nga gene gi-insert dito sa talong mo to nga kanang BT talong mutated na siya nga klase sa talong. So mo nang gitawag na siya nga Or kahit sa genetically BT corn. modified organism. Basta makakita ta ng BT kung asa na i-attach buta ipasabot na ato nga protina gikan sa bakterya gi-insert na sa kana nga tanom nag-mutate na siya. So gituyo gyud ang pag-mutate sa iya ha. Mo nang gitawag nga genetically modified organism kay gi-modify gyud nimo ang iyang gene. engineer siya sa laboratory. O ang gene gyud niya no, ang DNA giimo yung gi-modify, giusab nimo siya, giusab sa tawo. Gituyo siya. Oo, gindagdagan ng tao. Sige, so ato pa nang palalumon unsa ng GMO. So kadto mo to atong practical no nga kahibalo nga masabtan nato kun ay mga kausaban sa mga tanom panlitan ang mausab ang color, mausab ang iyang kadakon sa bunga, sa dira sa mga dahon baron mulapad ba siya kana tungod na sa mutation. Ay, hindi naman lahat, Sir Kim, nga talagang mutation. Maraming mga... So usa sa hinungdan ni ana hinungdan. kanang mutation. Yes. So dili ta angay nga mabalaka kay natural na nagahitabo sa kinaiyahan May ang mga mutation. May positive nga mutation. Kung sa tinuod lang kung walay mutation walay tao sa kalibutan, di ba? Kay sa evolution sa mga mananap, mutation man ang isa sa pinakadako nga hinungdan nga ni tumaw ang nagkasiklase ng mga mananap, mga tanom ug uban pang organismo. Or siguro, boring ang kalibutan kasi isang klase lang tayo, lahat, no?
Pero daghang klase ng mga organisms dahil dito sa mutation na ito. Sige, so padayon ta sa atong panaghisgot karon ang atuang topic kaning GMO, genetically modified organism. So daghan kita ano man ni siya init man gud ni siya nga issue karon tungod aning bag-o lang lagi nga decision sa Supreme Court nga ginalify tong administrative order sa 8 no sa Department of Agriculture nga nagtugot sa mga kumpanya nga magpasulod og GMO sa atoang nasod. So muna hisgutan nato masabtan gyud nato dapat ang unsa ning GMO para nga makabalo po ta unsay dapat nato nga barog diha sa kaning issue sa joint circular ato na ang palalumon unya. 783 Radyo ni Juan. Sige, maayong buntag. Banana punta karon balik sa atong programa nga Juan Discovery. Ang oras alas 11 GS sa buntag. Para sa inyohang mga pangutana, question, pwede ka mo mag-text sa 0936-530-1697. Usabon nato 0936-530-1697. Og karon naa na gyud ang ato ang bisita karon Ma'am Ruth makatabang sa atua og pasabot kabahin aning issue sa GMO. So ipaila-ila sa nato ni siya Ma'am Ruth, gusto ka ikaw ang magpaila-ila? Ikaw na, Sir Kim. Sige, si kaning bisita nato, estudyante ni siya karon sa graduating student ni siya sa University of the Philippines Mindanao. Ang iyahang kurso kay BS Biology. So ihapon na karon po tanon po nato siya unsa nang iyahang gieskwelahan no kay kabahin man sa siyensya nga mao ang ato ang programa. So unsa na siya si Omid. Omid lang ato pailahan ni say. Ikaw paila-ila Omid unsa man gyud ang imong complete name? So, maayong buntag sa atong tanan. Ako di ay si Omid Javier Chamard, graduating biology student sa UP Mindanao. Sige, so invite nato ni si Omid kay ang kaning magong topic sa GMO, dali ra ni siya masabtan sa mga biologist. Og so si Omid kay graduating naman, nana ni siya igong katakos no. Syempre ang atong partner si Ma'am Ruth kaya magyud niya i-discuss ning kabahin sa GMO pero gusto po ta makabalo sa mga kabatan-una no, labi na kato mga bag-o pa nga mo mahimo na gyud nga siyentista nga mahimo na gyud ano na gyud siyentista na gyud sila. Unsa pod ang ilahang mga gigagian para lang maabot sila ana nga level. Gusto po ta makabalo ni ana para katong mga naminaw pod karon na mga estudyante kay ato maning gi-invite pod ang mga science teacher sa Davao City. So ang mga estudyante pod nila basin gusto pod sila nga magunahon na nga mosulod sa siyensya pagtungtong nila no sa kolehiyo kung igaling na sila ipangbayad sa mahal nga tuition. So kana amo nang si Omid pod ang ato ang gi-invite karon. Sige, Ma'am Ruth, kaning GMO na nasugdan naman gyud nato discuss ganina no kaning mga uban nga konsepto kabahin sa GMO na hisgutan na nato ang unsa ang DNA, unsa ning gene no kaning GMO kay genetically modified organism o so unsa ning gene na hisgutan na nato na gamay na banggit pod nato no na feature nato tong scientist nga naka-discover sa DNA si Watson og si Crick nga nakadawat pod sila og Nobel Prize tungod niana. So karon ang atong pangutana unsa man gyud ay ang epekto ano man ni nga init man ni nga issue karon ang GMO unsay naa sa issue di ay? Before ko namin ni Omid sagutin yan, i-summarize ko lang, no? Bakit, halimbawa, na nagiging successful tayo mag-modify ng isang organism, halimbawa, BT corn, hindi na siya yung original or native corn. Bakit successful? Kasi nga, sa discovery ni Watson and Crick, nalaman natin ang struktura ng DNA, kung paano siya produkto ng protina kasi ang produkto palagi would be protina at ano ang ginagawa ng protina na ito sa isang organism. So, ang na-modify sa talong na nagiging BT talong, primero, yung talong, wala siya sing abilidad nga mag-produce ng isang protina nga makahilo sa border. Itong toxin. Toxin, no? Ngayon, yung may ginawa sila sa laboratorio na yung mga plantlets or mga
yung maliliit na mga talong, no, ay nag-i-express na ng itong protina. Paglaki nila, pag may borer, patay ang borer. So, anong nakambyo? Nadagdagan siya ng isang Gene. trait, no? Isang trait na galing sa isang gene. Itong gene na ito ay galing sa Bacillus thuringiensis. So, ano yung mga issues? Yan ang next mo nga mga tanong. Oo, so unsa may naa sa kaning issue karon sa GMO? Sige, Omid, sa point of view ng estudyante. So, ayun, theoretically, sobrang ganda pakinggan nung ganong framework, no, sa science, yung i-improve mo yung trait ng crop natin para for food security. Makinabang ang farmers. Makinabang ang farmers. Pero sa science, kapag nagkulang talaga tayo sa field trial, hindi natin nakikita kung ano yung magiging future effects nito sa tinatawag nating gene pool ng, for example, talong. Ang tinatawag huwag na tayong mag-dwell into the gene pool. Pero ang ibig sabihin nito, may mga posibilidad na ang mga susunod na maging talong from the original BT talong, wala tayong kasiguraduhan ng mga maaaring kaibahan or mutations pa na mangyayari sa DNA ng ating ginawang BT talong. Wala tayong kasiguraduhan if safe pa rin ba ang susunod na mga protina na maproproduce ng mga susunod na generation ng mga talong na ito. Siguro sa first generation, okay, kasi yun yung field trial natin. Pero sa mga susunod na mga talong, wala tayong kasiguraduhan doon. At syempre, yung issue pa dito, bukod pa sa siyensya, ay yung pakikinabang ng mga farmers natin. Dahil, para naman sa akin, wala namang problema kapag highly regulated itong mga eskemang ito, pero kung ang main point ng pagkakaroon ng GMO ay para lang sa pagkamal ng kita at talagang hindi na regulated, hindi malayo na mangyayari yung mga hindi kasiguraduhan na mga issues na binanggit ko kanina. Yes. Sa BT talong, wala tayong parang naudlot ang ating mga kaba kasi mayroong decision ng Supreme Court na ang research sa BT talong ay stop. Pero ang ang GM product nga nandito na sa Pilipinas na talagang gina-practice na ng ating mga farmers ay yung BT corn, Sir Kim. So yan pa lang ang BT. So naanay BT corn sa Pilipinas. Yung GM product na may permit sa gobyerno nga pwede talaga maprodukto dito. May mga GM products tayo na nasa ibang pagkain pero ito ay binibili natin, hindi ito pinaprodukto. Dili siya gitanom, wala siya gitanom dere sa Pilipinas. Yes. Pero ang BT corn ginatanom na siya dere yung bro. Kay numdum ko ana kaniya do kay katong una pa ginag-introduce ang BT corn. Yes. Kay usama ng Isabela sa pinaka nga ginabutangan nila og field trial para unta nga maipakita nila nga wala kuno ni daotan nga epekto sa kinaiyahan, wala kuno ni daotang epekto sa ubang mga organismo sa palibot. Pero kusog gyud ang atong pagbabag sa kaning BT corn kaniadto, kaning kani magong BT nga technology. Kung imong tan-aw nindot na siya nga teknolohiya kay may imagine nimo nga ang kanang tanom mismo nana siya kaugalingon nga protection sa kaning ulod nga mo patay sa iyaha o mukaon sa iyang mga bunga. So pero kung imong tukion gyud ang BT nga teknolohiya dili man siya libre. Kay kaning Bacillus thuringiensis nga technology nga mga GMO panag-iya ni siya sa Monsanto. Buti pasabot ang Monsanto, dako kay na siya nga kumpanya, higanti na siya nga kumpanya sa agrochemical. Meaning sa agrochemical, siya ang nagaproduce po siya mga chemicals, no, mga pesticide, herbicide. Kung kaning mga mag-uuma nato kay sikat biag kay nga produkto, no, wala dili ta mag-mention na lang siguro sa pangalan. Kaning ginagamit nila nga para mawala ang mga sagbot before sila makatanom.
panang iya na sa Monsanto, no, isa sa pinaka common nga ginapalit nila kaning sa produkto sa Monsanto. So dako kani siya nga kumpanya ug ang iyahang gusto manggod nga himuon is iyahag yung ma-control ang agrikultura dili lang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Kay kung ikaw magtanom og BT corn, dili ka pwede tubo na pod sunod pagkahuman sa harvest og BT corn gikan sa katong bunga niya. Gawas pa nga bawal sa balaod kay lisensyado man kini nga teknolohiya, kung wala kay lisensya sa Monsanto dili ka pwede magtanom. Gituyo na pod nila ni nga dili gid pod siya motubo. Gibutangan pa gyud nila gawas sa katong BT nga toxin, naa pa gyud sila gibutang nga gitawag nga terminator gene nga dili na mag-germinate, dili na motubo ang kanang bunga sa BT corn. So mao na nga ang sumay mahitabuan na sa mag-uuma nga kaniadto kung naibunga magpadaplin magyud siya og kanang pipila ka liso, amo na pud iyang isabwag para motubo. Karon wala na siya inana kapasidad, asa man siya makuha karon og liso, magpalit na pud siya og bag-ong liso sa Monsanto. So nahimo sa iya is dependent na kaayo siya dito sa Monsanto. Ang Monsanto na kontrolado na niyang ekonomiya og panginabuhi sa mag-uuma. So kaning isyu nga ginahisgutan ka ganina dito pa ni sa side sa teknolohiya mismo na, pero katong economic pod niya nga aspeto dapat dili pod nato siya makalimtan kay ang pagbabagyod sa kaning mga daghang mga grupo no like Agaham, Masipag katong guest nato kaniadto, kaning Greenpeace nga mo'y nag-file ang aning nga kaso sa Supreme Court ug uban pa na mga kauban nato aning advocate didto man gyud sa ang ato ang opposition ang pagbabag nato tungod sa ekonomiya nga hisgutanan. Siyempre, naagyapon tong mga health, epekto sa environment, pero ang katog yung sa economic, kaya sa mag-uuma, ang iyaha magyud nga concern ang abot sa iyang uma. O kung na ba siya ikapalit o mga input para magdaghan ng iyahang abot. So, pero mubalik ta dito sa technology aspect. So, gawas pa sa katong na-mention na ni Mo Omid nga kaning health bitaw niya nga potential niya nga epekto sa kinaiyahan. Nabatay ma-mention nga mga study nga pakita nga na ay negative nga effect ang BT corn pananglitan kay pareho lang man ang technology diri sa BT talong nga dili lang ang katong corn katong borer katong ulod ang naapektuhan pati pod lahi nga organismo. Nabatay nanabay mga ana Ma'am Ruth, nanabay mga study ana. So balikan natin itong technology produkto ng siyensya. Anong siyensya dito? Nakita natin kung anong struktura ng DNA. Tapos gin-manipulate, gin-engineer natin at na-transfer ang isang trait galing sa bacterium sa corn. Sa primero, tuwang-tuwa ang mga farmers kasi imagine nakasave ka sa imo mga pesticides. Pero ang nangyayari, merong mga ibang pests dyan na hindi matapat ng toxin ng corn mismo. Gaya sa atin, pag nagkasakit ka minsan, no, hindi matapat ng antibiotic, pagka nagkasakit ka sa the same nga disease, stronger ang kailangan mo na antibiotic. Oo. Kasi kayang-kaya niya na yung dosage nga binigay sa iyo the first time. Mas malusog na siya ngayon, so mas stronger nga gamot ang gagamitin mo. So, ganun ang nangyayari sa mga ating mga pestes sa soil, sa environment ng corn plant. May mga nakakalampas sa immunity or sa hilo nitong BT corn. Pagka next pa nga mga generation ng pagtanim, nagiging sila mas stronger, aggressive ang mga ulod. Ang mga ulod, ang gawin ngayon ng may mga ulod nga naka-resist ng first nga dosage. Ang gawin ngayon ng farmer, dagdagan niya ang kaniyang input. So mag-pesticide lang gihapon siya. Bili lang siya ng pesticide. Gawin niya yan season or harvest after harvest after harvest. Ang mangyayari,
hindi lamang yung uod ang maapektuhan, but ang mga ibang mga microorganisms nga nutrients para sa microorganisms sa lupa na nutrients para sa corn. So, ngayon, dahil wala na itong mga natural, mga helpful bacteria, halimbawa, mga helpful fungi, yung last time natin, sila din namatay, no? So, magamit na naman ng farmer ng pesticide, fungicide, at kung ano, fertilizer kasi wala naman nitrogen, phosphorus sa soil dahil nagkalamatay na nga yung mga bacteria nga naga-decompose, no? Nga nagabalik ng nitrogen, phosphorus, kag potassium sa soil. Through time, ang lupa, ang farm, nagiging, depleted, malnourished, wala na siya ng sariling natural yang na nutrients. Lahat para makatubo ang corn, kailangan lagyan muna ng inputs ng farmer. So ano yung issue dito, Sir Kim? Economically, naging magasto pala sa farmer kasi mas marami na siyang input. Ecologically, meaning sa environment, yung hindi peste ay namatay na rin dahil nga hilo itong mga pesticides kag mga fungicides na ginagamit nila, no? So, ang farmer through the years, instead na masaya siya na okay, gwapa ang iya corn, no? Pero kailangan kapital para magwapa itong corn na ito at makatinda. Ang nangyayari, baon na baon ang mga farmers sa utang para lang makaprodukto nitong guwapa na corn. Ang isang downside nito ay, sabi nila, ang GM technology can feed the world. Pero makita natin na ang corn, yung mga farmers hindi man mahilig magkain ng BT corn. They would prefer na magbili na lang sila ng rice. Pero originally, ng natural pang-ila corn, mag-set aside sila, Sir Kim, ng harvest nila. Ngayon ang kakainin nila. Kung pagbiti na nila, hindi na sila makaset aside ng parang kakainin nila. Ang gawin nila, magbili na lang ng rice or ng mais din. So, ang kita nila sa BT corn harvest ay ngayon partly ginagastos na nila sa pagbili ng kanilang rice or corn. Noon, wala yon. Nagkomplikado na ang mga issues dahil dito. At may, aside sa yung depleted na, wala na sing mga nutrients ang lupa, meron pang tinatawag sa science na lumilipat ang gene na insert doon sa corn, lumilipat din pala sa ibang mga halaman. Oo. Gene jumping ang tawag doon. At ano ang epekto nito kung lumipat? Yan ang hindi pa na-studyhan ng science. So, kumbaga, so dili pa ta klaro kung unsa ang epekto pagyud niya nga mahitabo diha sa kinaiyahan. Sige, Omid, naaba mo yung mga pagtuon nga sa inyohang pagtuon sa biology para makakuha mo ang degree. Naba mo yung mga gihimo nga pagtuon nga konektado ani na isyu? Actually, yung si Ruth na yung mga bakterya at mga fungi sa lupa ay nakakatulong sa pagtubo ng plants. Actually, yun yung thesis ko ngayon. Kumuha ako ng may mga fungi sa lupa na tinataniman ng mga saging. Tapos, ang ginagawa ko, kinukuha ko din yung DNA niya kasi sa pamamagitan ng DNA, ma-identify ko kung ano yung fungi na yon. Tapos, pagkatapos nun ay kukunin ko yung mga extracts niya at ilalagay ko siya sa mga pathogenic bacteria o yung mga bacteria na nagkokos ng sakit. Itatry natin if itong mga fungi na ito ay may antimicrobial property o nakakapatay ng mga pathogenic o nakakasakit na mga bakterya. Ayun, totoo yun, no, na kapag nagde-deplete ang soil, mawawala itong mga helpful bacteria at fungi na ito for natural biocontrol. At syempre, nakikita natin sa sinabi ni Ma'am Ruth na hindi talaga sustainable
itong practice na ito. Ngayon, yun yung mga tinututunan namin, at syempre marami din tayong GE courses sa biology, under natural science, under STS, Science and Technology and Society, talagang Science and Technology and Society, kasi hindi natin dapat mahiwalay itong technology na ito sa economic implications niya. So, yun yung natututunan namin sa paaralan about GMOs, pero syempre theory lang. Talagang yung ideas lang at social implications niya. Sige, so akong pangutana pod ni sa uban nga kaning mga Monsanto, kaning mga kumpanya ha. Ang mag-promote man pod sa ilahang mga produkto, mga biologist man pod ni. No, ka mga scientist pod ni sila. So ano man nga pareho man nga scientist, pareho ra man nga gitun-an ang biology, pero ngano man nga sila lahi man ang ilahang baruganan nga issue. So unsa inyong tan-aw man barot, unsa ang hinungdan ngano nga sila sukuhay man sila ang ilahang barugana nga pareho lamang unta ang siyensya. Balik tayo sa isang characteristic ng science, no? Ang science, may pareho lang na siya ng mga protocol or mga procedures. Halimbawa, ang genetic engineering sang pro-GMO kag anti-GMO, pareho lang na dapat ang proseso. Pero bakit merong mga pro-GMO scientists, may mga anti-GMO nga scientists? Kasi sa science, ang knowledge, technology nga ma-generate sa science, neutral na siya. Wala na siya value kung good ni siya or bad. Nang ma-discover na day Watson and Crick at ang kanyang mga succeeding nga mga scientists kung paano mag-manipulate ng DNA, wala ni sa idea nila nga magkaroon pala ng BT corn or mga soya, mga genetically modified na mga soya or what. Wala ba na sila gipunduhan, ma'am, sa kaning mga dagko nga kumpanya? So, maybe ginpunduhan sila. In other words, kung paano gamitin ng scientist ang kanyang know-how, ang science, depende na sa kanya. Ang science mismo ay para sa lahat, neutral ang value kung gamitin mo siya para sa mga multinationals lang or para sa mga small farmers. Ang nagagamit ng science ang maka-decide. Ang hindi neutral. Yes, ang hindi neutral. Ang user ng science. So kaning mga scientists nga naa dire nasa payroll sa Monsanto pananglitan, ngano man nga dili man sila makasabot anang giisgutan nato nga epekto sa environment, epekto sa kaning biodiversity, no, katong mga gi-mention nato ganina nga daotang epekto sa kaning nga teknolohiya. Posible ba nga dili sila makasabot ana nga nagtuon man pod ni sila og siyensya, ngano man nga magpadayon man gihapon sila sa ilahang pag-endorse o pag-promote ani na mga produkto ha? May na-meet ako na mga several talagang workers sila under the payroll ng mga Syngenta. Sa kanila, they really believe na tama yung science nila. Sir Kim, so tama yun na hindi nagadaot. So, hindi na masagot yun ng siyensya. Bakit? Pero ingon man ka ganina katong so wala day study ato nga atong pag-ingon nato nga pananglitan na ay resistant maka-develop og resistance ang kaning ulod, dili day na tinuod kay para sa ila di man sila ma-convince ana. Yes, kasi sa beginning dito na papasok ang rigorous or rigor ng proseso ng pag-observe ng science. Sa beginning, talagang wala silang nakita na ganun. Kasi pero nakita nyo nakita nung iba. Nakita itong mga epekto na ito after some time, hindi yung immediately. So halimbawa, itong mga produkto bago sila i-market, commercialize, ang requirement sa US ang requirement 3 months or 6 months lang na trial kung anong mangyari sa mice, rats o ilaga, no? Sa ilahang eksperimento sa laboratorio. So nakita nila wala talaga. Kung ako anti-GMO, makita ko na wala din. Pero meron ito naman another aspect ng science. Meron namang ibang scientist na sila, okay,
what about if we continue the study for the whole lifespan ng rats? Halimbawa, kung 18 months ang rat, no? Ang Kaning ilaga. Ilaga, oo. What about kung i-continue natin hanggang 18 months, ano kayang mangyayari? Yun ang hindi ginawa ng mga pro-gym. Pero mubalik ko dito sa katong giingon ninyo nga resistance, maka-develop og resistance ang kaning mga insekto nga mo'y target sa kaning toxin. Sa nakita yan. Naabay study ana. Yes, nakita yan. Hindi sa laboratory, sa field after many years. Oh, so Encounter ako ng isang article. so established na siya nga fact no sa siyensya. So sila kay scientist man pud na sila. Dili day sila unsa man ang sa imong tan-aw Ma'am Ruth. Although ako naapog ko'y opinion ani no, pero sa imong tan-aw ngano kaha nga sila mo padayon sila ana sa pag-promote sa produkto nga naa naman ni na mga pagtuod nga nagpakita gyud nga negatibo ang epekto sa kinaiyahan, dili lang dito sa mismong organismo nga mukaon kundi sa kinaiyahan naa naman na mga pagtuon. So sila ngano sa imong tan-aw ngano man nga magpadayon gyapon sila sa pag-endorso aning na mga produkto. Very interesting question, no? Kung pwede palang matest natin sa laboratory itong mga lahat ng mga scientists kasi sabi, ikaw, bakit ayaw mo? Ikaw, bakit gusto mo? No, pero hindi yan magawa. That is where science has to be contextualized sa society. So, tatanungin Sa ako Ma'am Ruth na ako'y opinion ana. Oo. Dako kay sweldo ang Kaya nga, tatanungin ang mo magtrabaho ani nga nga mga kumpanya. So sa inana nga pamaagi dali na nato masabtan. Ngano nga ang kanina mga produkto nga klaro naman nga naay dautan nga epekto sa kinaiyahan, sila mga siyentista man pud ni sila nga ginabayaran sa Monsanto ug uban pang kumpanya nga agrochemical transnational corporations. Magpabilin gyapon sila sa pag-endorso. Ang akong masabtan lang gyud ana nga explanation no nga kanang makabalo ko ngano na sila dala nga posisyon kwarta. Tungod kay dako kayo ang ginagasto sa kanina mga kumpanya para na sila kaning tigpamaba kani mga scientist ang ilaha gihapon nga bayaran nga maoy mag-endorse ana na mga posisyon. So posible nga ang kwarta gyud dako gyud siya og power. So dili tinuod nga matesting na di na nato kinahanglan pangutan-on Ma'am Ruth nga kani ba siya nganong naa ka nga posisyon kay basi dili man pud na tanang mga posisyon sa mga scientista ihag yung isulti tanan labi na kung naay mga ubang sektor sa katilingban nga naga-oppose ni ana. Pero sa dali nga pagkaistorya posible gyud pod nga livelihood na niya. So so madawat ba nato na nga ethics sa scientista nga tungod lang sa kwarta dili na niya dawaton tong mga uban pa nga napamatud-an na sa siyensya. Ang point Naba na sa siyensya. Ang point ko lang, Sir Kim, kung matest sana natin lahat ng mga scientista, kag then we can see black and white, then madali mag-come up ng isang rason bakit sila ay pro-GMO. Dito pumapasok na ang tatanungin mo ngayon ang user ng science, ang scientist, ano ang nag-influensya ng kaniyang practice. So, hindi na ito masagot ng science nga, ako gusto ko sweldo between ng farmers or daot sa environment, mas prefer ko ang sweldo. Hindi na yan masagot ng science, no? So, dito na yung mga uniqueness ng mga values, set of values or priorities ng user ng science pumapasok na hindi na talaga ma-black and white ng science. So, ang society, paggamit ng pag-exploit, no, may capital ko, bigyan ko sila ng ganitong informasyon lang, taguin ko ito, and then, na kung kita dito, di ko sa tinago kung ano. Yung pag-practice ng science na yon depende na sa mga tao. So, ang sagot mo nga, siya kasi gusto niya sweldo. Okay, kung gusto mo sweldo, ang science ng BT, engineering, or whatever yung genetically modified na pag-engineer na ano, pareho lang yan. Pero kung paano mo siya gingamit, depende na sa... So wala ba na siya nasakop sa siguro dapat ang science na po siya ethics nga sundon. No? Kaya mga doktor na may ethics nga ginasunod kanang pag mag medical kanang practice na magyud na sila kaning oath no nga ginasubay. Science na yung ginagawa mo dapat ma-review, no? Kung anong ginawa mo sa lab, pag in-publish mo yan, makopya yan ng iba. May set of... Pero yung mga study na na-establish na
At Yes. dinideny nila. Kaya nga, Ginadeny ilagya pong i-deny nga dili na tinuod. Puro positive tanan ng ilang isulti. What science Dili na ba na can siya do? nag-violate sa ethics sa science? kung hindi mo sila ma-influence, what science can do is to produce more and more nga mga results that will strengthen yung counter argument para ma-influence mo sila. But basically, Pero naa naman, Ma'am Ruth. Di din naman question kung naa ba by counter argument. Naa na. Pero di gyapon sila convinced. So dili naman na ba siya nag-violate na sa science, sa ethics. So kung walay violation sa ethics, naa by ethics diha nga involved. isa na ka-challenge ngayon sa pag-practice ng science. Medicine is science also. So sa pag-practice ng science, it's up to the practitioners to set yung mga standards or what is acceptable, what is not acceptable. So, so far, sa pag-practice ng GM and non-GM, wala pang ganon. Sa medicine, meron talagang silang mga code or whatever dyan. Sige, si Omid, unsa man ang imuhang plano karon pa graduating naman ka, unsa man imong gusto nga i-practice human sa imuhang pag-eskwela? Dili pa ko kaayo sigurado ana. Sir, basig mag-proceed ko medicine or mag-research assistant siguro ko sa UP. Pero para tubagon po ang imuhang pangutana ganina, talagang naniniwala ako kay Ma'am Ruth, no? May mga factors na nag-i-influence sa'yo kung what kind of scientist will you be. And I think position ko niyan as a student, malaki yung role ng educational system mo. Na malaki yung role ng paaralan na pinanggalingan mo kung ano yung orientation ng pagturo sa inyo. Mag-aaral ka ba ng ganitong kurso para after mo mag-aral, magtrabaho ka, magkasweldo ka, yumaman ka, o mag-aaral ka ng ganitong kurso para makaambag ka sa lipunan mo, para makapagsilbi ka sa bayan. And I guess that the latter, yung sinabi ko na para makapagsilbi sa bayan, yun dapat yung orientation natin, For example, sa UP, may mga, kahit biology ako, may mga minor subjects kami na Philippine history, Life and Works of Jose Rizal. So dito, nare-reaffirm mo na kailangan mo maglingkod sa bayan. And as a biology student, kailangan graduate ako as a biologist para sa ikabubuti ng Filipino people, hindi para sa sariling profit ko. So I guess malaki rin yung factor ng kind of education na experience mo kung what kind of scientist will you be in the future. Or value system ng society nga saan ka nag-practice ng science, no? At yung own set of values mo personal. So dapat sa ato ang paghatag sa edukasyon sa science, part gyud pod sa ato ang edukasyon katong orientation nga gi-mention na ni Omid, no, katong pag-alagad sa katawhan. Nga ang siyentista dili man siya kanang neutral, naa siya kanang side position sa tanang mga isyu sa iyang palibot. So kung unsa man ang issue, naa gyud siya baruganan. O katong na common pagani na nga mga saying, di ba, nga ang kaning kung wala daw kay position, ang pagigka neutral na daw kay position, meaning ang imong position is dito ka sa status quo nagdapig. Kung saan ang existing karon nga sitwasyon, dito pa ang imong pagdapig bisan og wala ka nagbarog sa issue. So wala gyud neutral, no? Sumuna ang tawo, mang scientista kay tawo man siya, na gyud siya stand sa tanang mga issue sa palibot. Apil na aning GMO nga issue. So mao na nga ang kaning scientista nga naa dira karon gi swelduhan sa mga kumpanya nga produce ani na mga GMO, na sila stand. Ang ilahang stand mas dito pa sa dapig sa kaning mga kumpanya. I-repeat kong sinabi ni Omid na the type of education sa universidad, lalo na sa higher level, no, universidad, yung kailangan critical thinking. Ang trabaho ng edukasyon actually is to present all sides. So kung pag sinabi mo Biticorn, hindi, or GM, hindi lang pro or anti, i-explika mo lahat na science doon, and then you leave it to the student kung naintindihan niya na, na-appreciate niya na lahat ng mga issues to make a stand. So wala nag-dictate ang universidad.
depende yan sa paghasa ng sariling mental capacity or value system ng isang estudyante, no? Na meron na siyang, okay, pag-graduate ko, dito ako or dyan ako. Kasi ito yung nakita ko, no? Nga nag-work para sa akon, nag-harmonize sa akon mga values, sa akon mga morals, no? At sa needs na aking family, personal needs ko or whatever. Ang role ng universidad talaga is not just to present one side, but to present all sides, no? Pro or anti or neutral or lahat ng mga issues, himay-himayin. And at the end, no, merong enough na knowledge ang bata, no, or ang estudyante to make a decision. Pag naka-make na siya ng decision, ang isang ginahasa din sa universidad is you take accountability, you own your decision. So ngayon, yung mga scientists na sabi mo nagapabayad, then they just have to own their decision and the consequence of their decision. Halimbawa, more literature, mas maraming papers ngayon. Kasi matagal na ang BT, mga 20 years na una sa Amerika, sa Canada. So meron na silang 1960s pag yun. Una yun siya nagsugod. Length of time talaga na pwede na nila makita ang mga trends kag mga nuances ng technology na ito. So, more and more papers are coming out na talaga may mga giant weeds, gali, no? Giant weeds kasi naging resistant ito sila, ginagmay lang ni sila ng mga sagbot, tapos naging resistant sila sa mga Roundup or whatever. Naglaki sila nga taller than the corn itself, no? So meron ding mga nag-jump na genes pero hindi pa, dahil bago lang nila na-discover, hindi pa nila matrace talaga ano ang mangyayari sa plant na ito pag lumipat itong gene ng yung BT gene doon sa ganitong plant. Ngayon, ang ano natin dyan na ma-accept ba ito? Halimbawa, no? Tapos may mga health issues, mas yung kumakain, mas mamamatay daw, mas maraming mamamatay sa kumakain or sa hindi kumakain. Ma-accept mo ba ito kung ikaw ay nag-preach na itanim mo yung BT? No? Kung ikaw scientist, yung consequence ba ng decision mo? So, unsa na, Ma'am Ruth, nga sila nag-promote ana, what if na negative nga mahitabo dito sa field? Unsa man ang ilang accountability ana isip tag-promote? Sila ang makasagot, part yan ng sinasabi ni Omid nga education system, no? Hanggang saan ka. So ikaw, Ma'am Ruth, sa may sugyot nimo ana nga sa policy naman nga side, unsa man ang pwede nato nga mahimo ana nga kay siyempre kung magsige lang sila promote ana tapos na negative nga mahitabo ibutang ta mga sakit nga mogawas, no, hypothetical. Tapos walay accountability sa ilaha, pero sila tong dako kaayo og power nga mo'y nahitabo na siya, no, na allow na siya sa balaod nga mahitabo. So walay accountability sa ilaha. Unsa man ang pwede nato kaha na mahimo ana nga para ang scientista kung mosulod siya sa mga inana na mga butang nga mo ang iyahang science nga ginahimo sa laboratory, iyahan ang i-expose dito sa katilingban na anay mo gamit. Unsa man kaha ang wala pa bagyod na sa tinuod lang sa tibok kalibutan, wala patay inana nga wala pa niabot sa inana nga level ang science. Mga indirect nga mga measures towards increasing accountability. Halimbawa, pag sinabi mong precautionary principle, so gagawa ng balao dyan sa mga countries, no, sa nation level or nationwide. Pero ang makikita ko doon, balik tayo doon sa early education ng scientist, no? Ang degree ng accountability kasi hindi mo yan ma-force or ma-legalize, no? You can legalize up to a certain extent, sabihin mo, pinahan ka. That's why ang mga environmental assessors natin ngayon, malaki ang kanilang accountability na nila ang mga projects na ito ay dalo, hindi ito makadaot. Increasing yung accountability and responsibility for the decision that they reflected, naging permahan nila doon sa papel, no? So, babalik tayo doon sa kind of education. I think yung sense of accountability, ownership, or stakeholdership, dapat ma-develop din yan sa ating mga estudyante as they are learning to become scientists or biologists gaya ni Omiel.
So tama katong ang educational system no, dako gyud siya og role dito sa pagmold sa mga scientista sa ato ang nasod or even sa ubang lasod no, kanang unsa nga klase nga sistema sa edukasyon. In fact, ma-mention nato gamay katong mag-ulang nag-suicide bitaw sa Bicol no, nga estudyante graduating na siya. Ang course niya agriculture bato iyang course. Tapos naghikog siya tungod kay wala na siya ikabayad sa tuition o wala giaprubahan ang iyahang katong pag-graduate. So tungod niya na di niya madawat og uban pa na mga factors sa iyahang kinabuhi, naka-decide siya nga iundangon niya iyahang kinabuhi. So katong sistema mismo sa edukasyon mo to'y nakapatuklod sa iyaha nga maghikog. So ang kaniding sistema sa edukasyon dako ka siya og papel sa paghulma sa mga estudyante. So kung sa mga siyentista kay gikan maghihapon ta sa pareho nga sistema sa edukasyon. So sa inyo Omid, nabay mga inisyatiba ang mga estudyante aron usab nato ng sistema sa edukasyon? Sige, babalikan natin yung mahal na na edukasyon. Dahil nga mahal yung tuition fee, nakikita natin ang tuition fee as capital natin. Tapos yung profit natin ay yung magiging sweldo natin after graduate tayo. Kaya, pag-practice ng profession. Kaya minsan, talagang yung orientation, dapat pag-graduate mo, pupunta ka sa isang korporasyon o kumpanya na magbibigay sa'yo ng malaking halaga na lalagpas pa sa binayaran mong tuition. So ito yung implications ng mataas na tuition o tinatawag nating commercialized na educational system, no? So sa mga estudyante naman, marami tayong initiatives din sa loob ng pamantasan, tulad na lamang ng mga educational discussions natin regarding sa Philippine educational system. Patuloy pa rin yung paglobby natin sa Congress, no, sa pagpapataas ng subsidy sa pamantasan. For example, last year nagkaroon ng 2.2 billion budget cut UP. Sa UP. Pero may mga grupo ng mga kabataan tulad na lamang ng Rise for Education na talagang naglobby sa Congress natin, kaya tinaasan ng 400 million. So naagihapoy pila ka billion 1 billion kapin nga budget cut ang UP. So kung tungod ni ana ang katong mga laboratorio nato dili na siya ma-improve. True, sir. So ang mga gamit sa science laboratories substandard na, kanang dugay na siya, dili na mapulihan og dili ma-repair kung naay mga guba. No, so muna nga dili makapalit og mga bag-ong chemicals para sa experiment sa chemistry. Kaya sir, personally no, as a student, sobrang hanga ako sa mga nationalist natin, na mga scientists, na mga guro, na bagamat ay hindi okay masyado yung facilities natin dito sa Pilipinas dahil sa mababang budget, ay pinili pa rin na dito mag-hone ng mga Pilipinong estudyante, dito sagawa ng mga makabayang research nila at a very limited funds na if government maliit ang sweldo. Maliit ang sweldo. Balik tayo doon sa BT, no? Meron akong estudyante na ang papa nila ay practicing BT farmer. Biology sila. So, when it was time for them to do their thesis, in-encourage ko sila. Sabi ko, bakit hindi kayo maggawa or maggawa na isang simple problem sa BT farming ng inyong papa? At first, excited sila. But siguro, may mga rason, hindi nila ginpursue. Hindi ko na alam kung saan sila pumunta nga problem, no? Pero ito ang example, Kim, ng when a student decides kung anong i-thesis niya, it looks like nga baka ayaw niya yung BT problem kasi baka hindi siya makagraduate on time, di ba? Kasi controversial. Or baka controversial. Ang ibig ko sabihin, ang decision niya to do or not to do a problem about sa kanilang sariling farm ay influence siya, hindi lang ng
desire nga malaman ko ang science dito, I can help my father after this, no, sa long term, ganun. Hindi lang ganun. Siguro may mga immediate. Hindi mo graduate. O baka hindi siya makagraduate. So, yun ang iyang immediate nga, no? So, di bali na lang nga hindi ko anay makatulong sa papa ko, no? Kailangan makagraduate. So, grabe ang kaning... After all, doktor man ko gusto, Oo. no? Or gusto mo ng tatay ko doktor, hindi niya gusto mag-farmer. So, ang science, hindi mo siya ma-isolate, hindi mo siya matanggal sa konteksto ng sosyedad, ng pamilya, ng eskwelahan, ng government, etc. Sige, sumubalik ko dito sa kaning joint department circular. Nakakuha man ta og kopya sa draft ana kaning DOST, DA, DENR, DOH, DILG joint department circular. 35 pages ni siya. No, so mo ni karon ang railroad ginapaspasan nila nga maaprubahan na aron makapadayon og negosyo ang kaning Monsanto, Syngenta ug uban pa na mga agrochemical TNCs nga magpasulod og GMO diri sa atong nasod. So dapat unsa may pwede nato buhaton, no, sa inyo ha, Omid, nga nga makatingog ta aning pagpapaspas, no, ang ato ang katungod nga maka-impluwensya ta diha sa unod sa balaod gihikaw na sa atua. So unsa na ba mo yung mga lakang kabahin ani nga isyu sa joint circular? Well, regarding sa mga issues na gustong malahukan ng mga estudyante, actually itong joint circular hindi pa yan tumunog, hindi pa yan masyadong tumunog sa loob ng school ko. Pero pwedeng-pwede. Ang first step talaga dyan ay mag-launch ng educational discussions through, for example, student councils. Bilang student councils naman yung nagre-represent sa mga estudyante, sila dapat yung manguna sa pagmumulat or pag-inform sa mga estudyante. Yun talaga dapat yung first step. Yung next step natin, pwede kang mag-organize ng mga maliliit na grupo regarding that advocacy. At syempre, lalaki yung organization yun na yan. And after that, that is the time na pwede na kayong mag-mobilize in different forms. Pag-lobby sa mga departments na yon, pagkakaroon ng mga dialogo, and mobilizations din sa loob ng paaralan natin, So yun yung mga steps as a student. Kahit estudyante pa lang ako, hindi pa ako ganap na scientist, naniniwala tayo na kailangan pa rin kahit estudyante pa lang, kailangang lumahok sa mga issues na yan, dahil sa susunod ako rin naman yung maaapektuhan yan. Sa susunod ako yung maging susunod na scientist, so kailangan estudyante pa lang ako, I should be aware of these issues. Ang pagtan-aw, no, sa kaagham kaning mingon tag scientist kay professional magyud ning na mga sektor, no, sa katilingban, pero usahay pod pwede naman ang scientist ang mag-uuma, scientista man pod siya, kay siya nagatuki man pod siya sa iyahang environment, sa iyahang panginabuhi, sa iyahang palibot, no, sa iyang kinabuhi. So sa inana nga definition, scientist pod siya. So, pwede raman pod nga ang mga ubang sektor, ang mga mapasalmot nato ani sa nga isyu nga labi na ang mga mag-uuma kasi apektuhan niini. Matagaan sila og tingog diha sa paghulma sa balaod. Ang isa pang form ng mobilization, yung tinatawag natin na basic masses integration. Tama. Yung muadto mo sa mga mag-uuma. Yung mga estudyante pupunta sa mga peasant communities o community ng mga farmers at makipamuhay para sa kanila, para ma-experience ng mga estudyante first hand yung mga experiences ng farmers. In this way, bukod pa sa educational discussion, mas ma-deepen yung understanding natin sa issues dahil first hand mong nakikita kung ano talaga yung experiences nila. So dili lang technical ang imuhang matun-an, no, pati itong iyang impact sa society. Sila ang mga mangunguma, sana ang mga practitioners ng BT corn farming, sila yung mga effective na mga bosses, no? Kung ano talagang na-experiensya nila, tanungin sila. So after mga 10 years of practice, kayo ba ay gusto niyo padamihin pa ang mga GM products dito, or tama na, and for what reasons? Tingnan mo bala, Sir Kim, ang sitwasyon ngayon. Ako personally, gusto ko rin magiging boses
Pero ang layo ko, naghahanap na lang ako ng lusot. Ang layo ko sa Supreme Court, na nandoon or sa Supreme Court or sa DOST or whatever, na parang, wala akong time, wala akong pamasahe, no? Tsaka isa lang ko, mas mabuti. Kailangan pagpunta ko doon, ready ako. So, I would have to gather mga stories siguro ng mga farmers. Wala din akong time. Ganun ba, Sir Kim? Yung mga limitations nga, much as gusto mo makilahok, no? Mag-absent na naman ako sa klase ko, no? Tapos, kung mag-absent ka, pagalitan ka ng mga estudyante mo, permi ka lang absent. Pagalitan ka ng boss, dekano mo, permi ka lang absent, mga ganon. So, Okay, sweldo. Oo, wala sweldo. Ito yung mga circumstances nga nag-determine minsan ng direction or degree ng involvement ng isang mananaliksik. Like ako, isang estudyante sa biology, no? Ito yung mga limitations of kung I have to play around. Kasi meron akong mga basic needs din at meron akong higher needs, no? So, sana nang unahin ko doon, kailangan magiging balanse ako. Sige, so, kulang naman natong oras, no? Ano na lang, katapusan nga mensahe gikan kang sa atong bisita, Omid. Maraming salamat, sir, for having me here. Siguro sa pagtatapos, siguro yung main point dito, science and technology should not be isolated from the society. Itong science and technology, hindi siya nag-exist in a vacuum or isang place na walang ibang factors na nakakaapekto sa kanya. So, kailangan when we study science and technology, i-incorporate talaga natin siya sa tunay na sitwasyon ng bansa natin. Tama yun, sabi ni Ma'am Ruth, na for example, may isang papel ng research. Itong papel na to, ang laman ng research na yan, neutral yan. Neutral itong laman ng research. Pero ang hindi neutral doon ay ang scientist or ang mga mag-a-apply ng research na yon. Ayun, so yung sinasabi ko na kailangang makita natin yung social implications, for example, yung pinaka-direct, itong GMO na ito makakatulong for food security. Pero yung magsasaka sa Pilipinas natin, hindi nag-o-own ng kanilang sariling lupa. So, kaninong benefits itong science and technology na tinatawag natin? Sa farmer ba o sa mas malaking sa mas mga nagmamay-ari o nagmomonopolyo ng lupa? Ito yung isa sa example natin na direkta nakikita natin na kailangang tingnan natin ang situation ng society natin para magkaroon tayo ng position sa science and technology. And with that, talagang sana we hone scientists na talagang nagsisilbi sa interes ng bayan at sa interes ng mamamayan. I believe na sana talagang yung educational system natin ay hindi lang educational system na mag-hone ng labor lang after, pero yung educational system na sinabi ni Ma'am Ruth kanina na nag-hone ng critical thinking sa loob ng pamantasan. Talagang debate. Ginagawa namin yan sa GE course ni Ma'am Ruth. Nagde-debate kami kasi thesis plus antithesis is equal to synthesis o debate until you get to a unity point, no, na sobrang sharp. So, yun sana yung mangyayari, no? We hone scientists or we hone students that would become talagang nationalists, would become scientists na talagang may puso. Na may puso at naglilingkod para sa bayan. Okay, nagsugod mga good tag kanina sa Valentine's, ma'am, no? Sige, ikaw, Ma'am Rod, sa man imuhang mahatag karon nga mensahe? Meron ba tayong mga callers dyan, Sir Kim? Or wala natin na-check? Wala silang load. Wala silang load. Kasi second episode pa lang natin, no? Meron tayong tumong, long-term na tumong na sana sa programa natin na ito, kahit yung mga farmers, yung malayo sa universidad, yung malayo sa sinasabi nila nga laboratory, sila makakaintindi kung ano itong science na ito at paano ito magamit sa everyday, yung pang-araw-araw nila nga decision making. So, ang aking parting words ay sana kung sino yung ating mga callers doon, ma-reach out talaga natin yung itong topic natin about BT corn or GMO, mga farmers ang nauna dito. Sana nakikinig sila, no, ma-reach out sila, and as we move on sa ating programa,
sila as magiging participant sila natin, magiging interactive tayo kasi may mga pananaw tayo nga gusto kunin sa kanila nga wala siguro sa atin dito sa loob ng studio. So yun ang gusto ko mangyari, na kung sino yung mga nakikinig sa atin, sila din mag conduct ng conversation, mag-istorya-istorya ta dito at dyan sa bahay nyo. Mag-participate kayo, mag-give ng feedback at mag-share ng inyong sariling story. Sige, ang atuang tumong ani nga programa katumang pagpakailap sa siyentipiko nga pangunahuna o katong gusto nato nga mahimo nga ang siyensya ug teknolohiya mag-alaga diha sa katawhan. So, Ma'am Ruth, isip pag panamilit karon Sabado, no, atong invite ang atong mga listeners nga mobalik na punta sunod Sabado, magisgot na punta sa siyensya ug teknolohiya. So, atong tun-an ang kalibutan, tukion ang kamatuoran, pinaagi sa siyensya ug teknolohiya, palambuon nato ang atong katilingban ngadto sa yugto nga mag-alagad sa katawhan. Nasudnong industrialisasyon ato ng tukuron. 5, 4, 3, 2, 1. One Discovery. Kini ang programa sa ngalan sa siyensya ug teknolohiya. Ang science o siyensya mao ang sistematikong pagtuki sa mga butang ug mga kinaya niini pinaagi sa pagmatsyag o pag-eksperimento. Mahinungdanon kini aron mas masabtan nato ang atong kalibutan. Kini nga pagsabot magamit nato diha sa pagpalambo sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Pinaagi sa siyensya ug mga produkto niini nga klase-klaseng teknolohiya, hinay-hinay nga napalambo sa katawhan ang katilingban. Taliwala sa mga bangi sa kinaiyahan ug sa mga katilingban sa tibuok kalibutan, dakong gahom ang ginahatag sa siyensya ug teknolohiya diha sa padayon nga pakigbisog sa katawhan ngadto sa mas lambo nga katilingban ug mas haruhay nga pamuyo alang sa tanan. Tun-an ang kalibutan, tukion ang kamatuoran, luyo sa mga balita ug bag-ong teknolohiya sa giya sa siyensya atong ipraktika. Juan Discovery. Matag Sabado, alas 10 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Kauban si Dr. Ruth Gamboa ug Professor Kim Gargar. Alang sa inyong mga pangutana o mga sugyot nga topiko, i-text lang ang 0936-530-1697.